Okay, so all right, today we will be having another problem in the MSTEC Passport Exam April 2025. So medyo madami to, no? So kaya subscribe mo na yung ating channel para masubaybayan mo kung ano paano natin isinolve itong mga type of problem na ito. At saka para mo na rin kahit paano maintindihan kung paano nakuha or sa mga subject related itong mga topics na solve natin, ano? Okay? So, tara, solve natin to. So, in problem number 6, ang sabi dito, a steel beam is supported by two pilings 200 feet apart. If the weight of the if the weight is placed x feet from the piling of on the left side, a vertical deflection d equals 0.00000008 x squared times the quantity of 200 minus x. How far is the weight if the vertical deflection is 0.8 feet? Okay? Ganito yung illustration daw niya, no? Ganyan yung illustration niya. So, ilan daw yung layo ng load ng weight. So, ito, malamang nasa gitna na, no? So, approximately, nasa 100 na to. Kasi, based on the drawing, andyan mismo, halos nasa gitna. Charot. So, yun yung ano natin, ano, hahanapin. Pero basically, 'pag mga ganitong type of problem talaga sa gitna yung malaki yung deflection niya. Okey, gano'n talaga. So, solve natin. Ito yung value natin or ito yung equation natin. This is the deflection, 0.02. So, 6 yung 0, x squared times 200 minus x. So, ito ano? And then, equate lang natin ito, factor natin ito, pasok natin yung x squared dito, tapos ito magiging x cube. So, magiging ganyan siya, no? Tapos ito yung 80, yung 0.8 pala. Ito yung deflection na natin. Tapos, yan. Okay? Actually, dito pwede na tayong mag-shift solve. Pag ganito. Actually, pwede naman dito, kahit dito pwede na, no? Dito pwede na mag-shift solve. Hindi pala na ano. So, shoot as bar tayo. So, meron tayong 1 million. 4 times 10. 200x minus x cube. Okay. So, meron tayong value na negative 61. So, that is a negative 61. So, saan ba yun? Negative na, no? Ibig sabihin, andito pa sa ano. So, kasi nag-negative siya eh. Negative yung value niya. So, solve natin ito. Sabihin natin positive 61 yung value. So, 100. So, posible ano? Yung 100, posible. Okay? Try natin ng iba pa. Sabihin natin sa 150. Pumalo din siya ng sagot na 161. Okay? So, try pa natin ng isa pa. Wala, 161, ano? So, ibig sabihin, negative 61, 100, at saka 161 yung ating pwedeng isagot, ano? So, ang problema ngayon is, dalawa yung possible, yung negative, wala na yan eh. Kasi di naman yan na-atras eh. Yung load. Yung dalawa na lang yung ating pag-uusapan, yung 100 at saka itong 161. So ano ba yung magiging sagot? Bakit nga pala tatlo? Ano? Bakit tatlo yung sagot natin? Kasi naka-cube tayo. So meron tayong tatlong roots diyan. Kaya tatlo yung lumalabas na sagot. Ano? Pag quadratic, dalawa naman yung sagot diyan eh, positive and negative. So ito may tatlo tayong sagot. So ano ba yung mas mainam diyan? Kasi kung 161, actually parehas naman 'tong tama eh. Ano?
Ang magiging senaryo lang natin kasi yung 161 sa 200 meron na lang tayo dito, sabihin natin 162 ano, or sabihin natin 160. Meron na tayong 40 meters from the right side ano. So yung 40 meters na yan andito na yan, eh, this is 100 nasa, ah, lagpas na ng 3/4. So gano'n yung magiging ano natin, eh, 'di ba? So imposible na magkaroon siya ng malaking deflection diyan, eh, 'di ba? So yung magiging sagot talaga natin diyan, yung deflection diyan is nasa 100, 'di ba? Nakita naman natin ito, sabihin natin 50, 100. Diyan natin makikita talaga yung sagot na 100. Sa gitna talaga yung maximum deflection niya. Kaya lang hindi naman dito sinabi kung maximum deflection. Yun yung ano lang natin diyan, eh, problema. Kung sinabing maximum deflection, eh, talagang sa gitna. Pero I doubt na magbibigay magbibigay sa choices itong dalawa na 100 tapos may 161. So isa lang ang papalo diyan, hindi mo naman puwedeng magsagot diyan ng 170 kasi masyado ng malapit yan dito sa column, eh. Masyado na siyang malapit. So, halos wala na, hindi na siya mag-ano niyan, eh, konting-konti na lang yung deflection niyan, eh. So, yung sagot natin dito is 100. Ano? Yun yung logic lang dito sa problem na ito, eh. Bawal kang magsagot ng 161 kasi medyo malapit na siya sa column, 'di ba? Kasi kahit i-check pa natin 'yan, 100 pa din yung actually parehas yung i-check natin sa 161, parehas pa din yung magiging checking natin diyan, eh. I-type mo 'yan sa Calcu. Gano'n pa din, oh, i-type natin sa Calcu ano, type natin sa Calcu para ma-check natin. 200 x squared minus, ah, x cube, supposedly dapat 100 yung x natin. So, 'di ba, 1,000,000, gano'n din. So, try natin naman sa 161 kanina, 161 point ilan ba 'yun, 8 something? Halos pagka-ano 'yan, eh, halos magkakaparehas 'yan, eh. May ano lang tayo kasi ang ano natin is hindi tayo pumalo sa dun sa exact na ano natin, na decimal place, 'di ba? Hindi lang tayo pumasok doon. Pero once na-check mo 'yan, yung kanina, eksakto 'yan. Pero yung sasagot natin diyan is 100 ano, kasi yung 161 malapit na sa column. Puwede pa 'to siguro mga 120 gano'n, kasi medyo malaki pa yung deflection niya dun sa 120. Yun yung aking ano lang diyan, observation ko sa ano, sa problem na ito. So, imposible na magbigay siya ng dalawa o tatlong choices na, lalabas dun sa calculator, ano? So, kahit gano'n pa man, suriin natin based on suriin natin logically kung ano yung posibleng mangyari doon sa beam na ito, okey? Sige, that's all for today. I hope na may nakuha kayo dito sa ating problem na ito.